Nagsauli ng 40 million pesos sa gobyerno ang isang dating DPWH NCR District Engineer na nasasangkot sa issue ng flood control projects. Si Sara Diskaya naman humarap sa City Prosecutor sa Malabon kaugnay sa isang reklamo laban sa kanya. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Bantay sarado ang kontratistang si Sara Diskaya nang ilabas siya sa NBI headquarters sa Pasay, patungo sa tanggapan ng Office of the City Prosecutor sa Malabon. Ayon sa DOJ, humiling si Diskaya na pansamantalang makalabas para makadalo sa pagdinig, kaugnayan sa reklamo dahil sa walang permit na pagpapatayo ng barangay multipurpose building sa lupang pag-aari ng city government. Ayon sa Malabon LGU na naghain ng reklamo nitong Nobyembre, itinuloy umano ni Diskaya ang proyekto nang di kinokonsulta sa Malabon LGU. Naharap si Diskaya sa reklamong paglabag sa National Building Code of the Philippines at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Tumanggi magkomento ang kampo ni Diskaya. Ayon sa NBI, anumang oras ay pwedeng umalis si Diskaya sa NBI dahil wala namang arrest warrant laban sa kanya. Noong December 9, kusang nagpunta si Diskaya sa NBI matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na magkakaroon ng warrant laban sa kanya dahil sa kinakaharap ng mga kaso kaugnay sa ghost flood control projects sa Davao Occidental. Ang DOJ sinagot ang issue sa paggamit ng resources ng gobyerno sa pag-escort kay Diskaya. The fact that her liberty is now being restrained despite the absence of a warrant of arrest means that the government is actually taking steps forward to be able to make sure that she or any person involved in these cases are held accountable. Wala pong preferential treatment. Iniharap din ng DOJ sa media ang 40 million pesos cash na isinuko ni dating DPWH NCR District Engineer Gerard Opolencia. Bahagi yan ng 150 million pesos na ibabalik niya sa gobyerno bilang bahagi ng kanyang pag-a-apply para sa Witness Protection Program. Makatutulong daw si Opolencia para patibayin ang mga kaso kaugnay sa mga flood control projects sa Bulacan. Lumabas po sa mga pag-uusisa ng ating prosecutors na isang elemento o isang bahagi sa mga may kinalaman at may nalalaman sa mga transaksyon na to ay si Engineer Opolencia. Kaya sa pag-uusisa po natin na makakatulong ang kanyang testimonya para mapatibay ang kaso ng ating Estado. Kasama si Opolencia sa mga pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Batay sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, si Opolencia ang naghanda ng lista ng mga proyektong pwedeng i-alok sa ilang senador. Taga-kolekta rin umano siya ng kickback. Pero paglilinaw ng DOJ, ang perang ibinalik ni Opolencia ay mula umano sa iba pang proyekto ng DPWH. Actually, yung kanyang testimonya ay patungkol sa mga kaso na nangyari sa Bulacan. Pero yung pagsasauli ng pera ay base doon sa mga transaksyon na iba na kinasangkutan niya nung siya ay nasa NCR pa. At yun ang pinagbasihan ng pagsasauli. May provisional admission din si Opolencia sa WPP gaya ni Bernardo at ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na nauna nang nagsauli ng 110 million pesos sa gobyerno. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.